Para sa mga nagtatanong, paano daw ba makapag-apply ng loan sa loan program ng OWA at kung ano-ano mga dokumento na kailangan at kung sino-sino ang pwede mag-avail nito. Sasabihin ko na guys, base sa video na mapapanood nyo, ang mga OFW na pwede makapag-avail ng loan program sa OWA ay yung mga OFW na nag-for good na. Pero guys, pwede rin yung mga OFW na nagtatrabaho pa rin sa ibang bansa or yung mga active OFW. Magagamit nyo ito lalo na kapag may negosyo kayo sa Pilipinas. Ano-ano ang mga kailangan na requirements at kung ano ang gagawin, panoorin nyo ito. Ipakilala naman natin ang ating isang programa, ang tinatawag nating OFW Enterprise Development and Loan Program or OFW EDLP. So, Ma'am Jane, Ma'am Bang, ano ba itong OFW EDLP naman na ito? Okay. Yung EDLP or yung Enterprise Development and Loan Program ng OWA is formerly known as OFW Reintegration Program, OORP, or ngayon is OFW EDLP is an Enterprise Development Intervention and Loan Facility of OWA and in partnership with the Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines, which is intended to support enterprise development among OFWs and their families. Okay. So, Ma'am Bang, ano mga requirements naman dito sa ating OFW EDLP? Sa lahat po ng ating mga OFW na gustong mag-avail ng ating EDLP loan, dapat po magkakaroon po kayo ng sumali kayo sa ating EDT. Anyway, ito naman po ay online. Zoom meeting naman po ito. Zoom training po ito, kaya hindi masyadong hirap. Ang isang patakaran po ng Land Bank para kayo ay kanilang asikasuhin, ang isang OFW na gustong makapag-avail nitong ating loan, dapat within 3 years upon arrival dito sa Pilipinas, dapat mag-apply na po kayo. Dahil kapag more than 3 years na po kayo dito sa Pilipinas, ibang requirement na naman po yon. So yung pwedeng ma-avail ng ating mga OFW ay ranging from 100,000 to 2 million pesos kung kayo ay individual borrower. Yes. Mama, gusto lang ako idagdag dun sa who are qualified. Pwede dito yung mga active or non-active or yung currently na nagtatrabaho pa abroad. So if in case man na si OFW ay nasa abroad pa, pwede po yung nandito na representative niya sa Pilipinas. If in case si OFW ay single, so ang legal representative niya or beneficiary will be his or her parents or single na sibling. And kapag si OFW naman ay married, so ang legal spouse niya ang kanyang representative. Ayan, so marami pala tayong mga programa sa OWA kung saan maaaring applyan ng ating mga kababayan. So ayan mga kabayan, marami pa po tayong mga pag-uusapang iba't ibang programa po ng OWA. So sa ngayon, tapos na ata yung ating EDP, ay EDLP, or meron pa tayong mga idadagdag? Yung amount sa ating EDLP partner, hindi pa yata na-discuss, no? Hindi pa. Okay. Yung halaga po ng pwedeng ma-loan ng ating mga gustong manghiram, yung individual borrowers natin ay from 100,000 to 2 million pesos. At kapag kayo naman ay asosasyon, ang pwede nyong mahiram ay 100,000 to 5 million pesos. Ito pong halagang ito, kahit gaano po ito kakonte, kanyo itong 100,000, mayroon po tayong requirement dyan na security. Maganda lang yung term, pero ang suma total niyan ay collateral na titulo ng lupa. Ganon. So, pag makapag-avail kayo, kung gusto nyo mag-avail, siguraduhin nyo lang na malilinis ang inyong titulo ng lupa dahil hindi ko alam kung pagbibigyan kayo ng land bank kung wala kayong collateral. Yun po yung experience namin sa kanila na halos lahat po ng nag-a-avail ay may collateral po. Ayan. So yung ating OFW or OFW EDLP program po natin, ito po ay in partnership po with
the land bank, Land Bank or and DBP kung yes. gusto nyo. At pumunta na lang po kayo sa pinakamalapit na land bank. Kung kayo ay taga Nueva Vizcaya, sa Solano po, kayo pupunta, Land Bank Solano. Kung kayo ay taga Quirino Province, pumunta kayo sa Land Bank ng Cabarugis. At kung kayo naman po ay taga Isabela, Kawayan City, ang inyong pupuntahan na Land Bank. At kung kayo naman po ay taga Cagayan, dito na lang po yan sa Tuguegarao City, San Gabriel. At ang interest po nito, itong sinasabi nating loan na ito ay 7.5% lang po sa isang taon. Meaning, wala pang 1% sa isang buwan. Compared po naman natin dun sa 5-6 na kayang-kaya nating bayaran. Ano po? Ito pong pinapalaw ng OWA ay talagang pangmasa po ito na interest. Wala pang 1%, meaning 0.77 lang po sa isang buwan. Saka ang kagandahan din dyan, ma'am, is meron tayong grace period na 2 years. So meron tayong short-term and long-term payment. Which is kapag sinabi natin short-term, pwede nilang bayarin up to 1 year. Then kapag long-term naman is 5 years plus 2 years of grace period. Okay. So ito mula kay Kabayang ZP Banyas, ano po ang requirements daw to be able to avail the EDLP? Para kayo ay maka-avail ng ating EDLP, pumunta po kayo sa pinakamalapit na land bank kasi sila po yung nagbibigay ng requirement. Sa amin sa OWA, ito lang po ang napakasimpleng requirement. Dapat kayo ay OWA member. Kahit expired ang inyong OWA membership or active ang inyong OWA membership, isa po yan sa requirement namin. Saka ang pangalawa, mag-attend po kayo ng ating EDP training Zoom. Zoom po yan. Online na po yan. Yun lang po ang pinaparequire natin. Okay. Isa sa mga requirements na lang sabihin ko na lang is yung manggagaling katulad na sinabi ni ma'am, kailangan nyo mag-attend ng aming seminar na kung saan yun ngayong EDLP para makakuha kayo ng certificate or bona fide na kayo ay OWA member at kayo ay nag-attend ng training natin na isa sa mga requirements ng Land Bank. And the rest po kasi is manggagaling na sa ating partner agencies yung kanilang mga requirements. At depende din kasi yan, Ma'am Jean, sa kanilang business. So, ayan. So, lagi po natin tatandaan, ang EDLP po ay in partnership po yan with the Land Bank and DBP. At ito po ay loan. Iganon lang po natin, no? Loan po ito, babayaran po itong EDLP, hindi Yes. po ito libre. Unlike doon sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, which is grant na. Yes, na libre po yun na hindi na po natin babayaran yung ating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. So, ayan, napakaraming nagtatanong dito sa ating mga comment sections, ano? So, Ma'am Kaz, maaari ba tayong magbasa ng ating mga komento? Eto ma'am, sunod-sunod yung tanong nila. Hindi yata nila narinig kanina. Paano daw kung nasa abroad sila, pwede daw ba silang mag-loan? Mula kay Ma'am Elizabeth Corameg Sagalon. Opo, ma'am. Kung kayo ay nasa abroad sa ngayon, pwede po kayong makapag-avail ng loan natin sa Land Bank. Papuntahin nyo lang po sa aming tanggapan ang inyong asawa or kapatid mo na single. Kung ikaw ay single pa, yung magulang mo or kapatid mo rin na single, makisangguni sa amin dito sa opisina at ibibigay namin ang mga requirements or mga patakaran para kayo po ay maka-avail ng loan. Yes, ma'am. Ma'am, nakalimutan natin sabihin yung regarding sa mga, ano ba yung mga business na pwede nilang pasukin? Ay, oo nga po, ang experience namin po sa Land Bank, sa tinagal-tagal na ng aming collaboration sa Land Bank, yung bawal na lang po ang sasabihin namin kasi halos lahat naman ng business pwede sa kanila. Bawal sa kanila ang yung disco, yung bar, bawal yon. Bawal sa kanila yung lending, yung magpapautang ka. Mangutang ka sa kanila nang ipapautang mo, hindi pwede yon. Tapos, yung transportation, hindi lang masyadong
inukuha na business, kung ano man ang kanilang dahilan, sila lang po ang nakakaalam nun. So, yung ganyang kategorya, yung lending, nightlife, yung definitely yung pasugalan, saka yung transportation, ay medyo hindi nila masyadong kinikater para kayo ay pahiramin. And all kinds of businesses, aside from the, yung hindi pwede po kayong makapag-apply. So, malinaw sa video guys na yung mga OFW na pwede makapag-avail ng loan sa Land Bank or DBP sa ilalim ng loan program ng OWA, alam ko maraming OFW ang umaasa na dapat sana para sa lahat ang loan program na ito ng OWA. Pero guys, sad to say, para lang ito sa may mga collateral na may bibigay, kagaya ng may mga negosyo o kaya naman may mga land title or titulo. Pero guys, marami pang programa ang OWA, kaya sa mga OFW na umuwi na sa Pilipinas na nagbabaka sakali kung ano ang pwede nila makuha sa OWA, ay magsadya o sumangguni kayo sa pinakamalapit na OWA Regional Office sa lugar nyo para malaman nyo kung saan programa kayo kwalipikado. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.